my kitchen. In today's video, mag-share ako ng saba recipe na patok na meriendang pangmasa. So before we start, kung bago kayo sa aking channel, don't forget to click the subscribe button and click the notification bell para lagi kayo updated sa aking mga new videos. So before we start, meron tayong shoutout portion. Just comment down below at i-shoutout ko kayo sa aking next upload. So, eto na ang ating mga kailangan sa paggawa ng ating saba recipe na masarap na merienda. Kailangan natin ng saba. So, eto ay hinog na hinog na. Kailangan natin ng eggs. Kailangan natin ng flat tops or any chocolate bars. Pwede nyong gamitin yon. Cheese. Kailangan natin ng snack pack na Alaska. So, meron itong chocolate flavor. So, pwede rin yun ang gamitin nyo. Breadcrumbs. All-purpose flour. At ang ating cooking oil. So, ayan lang ang ating mga kailangan sa paggawa ng ating merienda for today. So, pwede na tayo mag-start. So, ang first na gagawin natin ay tatanggalin muna natin. So, ayan guys. Lagyan na natin ng tubig, tapos ilaga na natin. So, lagyan na natin ng tubig. So, saktong dami lang. Tapos, ilaga muna natin siya. So, balikan natin pag malambot na siya at luto na siya. So, habang hinihintay natin yung nilalaga nating saging, kukuha ko ng 1/4 ng aking cheese. 1/4 lang ang aking gagamitin. Hindi natin siya iuubos dahil masyado siyang marami. So, ipiprepare muna natin yung ating palaman. So, para naman sa aking curly tops, so, 2 pesos ang isa nito. Pero pag binili nyo tong nakapack, mas mura siya. Ito kasi sa tindahan ko lang to binili. So, dahil 2 pesos siya, pag-aapatin ko ang isang curly tops. So, ito na yung gagamitin nating palaman. Ito yung cheese. Ito yung flat tops. So, isi-set aside muna natin siya. So, ayan. Luto na siya. I-drain muna natin ang tubig, tapos hugasan ko muna siya. And then, balik tayo sa ating working place. So, meron tayo ditong malaking mixing bowl. Babalatan na natin yung ating saging. So, mas maganda pag hinog na hinog siya. Dapat kahapon ko to gagawin, kaso hinintay ko siyang mahinog ng ganyan. Kasi mas maganda siyang gawin pag hinog na hinog. So, eto na siya. Nabalatan na natin. Tapos, yung dulo ng ating saging, yung ganito, yung black na yan, tanggalin natin. So, ayan, natanggal na natin yung mga black sa dulo. So, dudurugin lang natin siya. Kaya, mas magandang hinog na hinog siya. Tsaka, hindi kayo mag-a-add ng sugar kapag hinog na hinog siya kasi matamis na siya. So, ayan, nadurog na natin ang ating saging. Magdadagdag na ako ng aking all-purpose flour. I-mix lang natin to hanggang sa mahalo siya sa ating lagang saba. So, ang magandang paraan para ito ay ma-mix. So, kasi para itong dough, kailangan nyo siyang gamitan ng kamay. Basta malinis ang kamay nyo, bagong hugas. Yan ang gagamitin yung mas magandang paraan para pag-mix nito. So, ito ay ready na. So, isi-set aside muna natin. So, i-prepare muna natin ang ating eggs. Ito yung isang itlog. Kailangan natin mga 2 itlog. I-mix lang natin to. So, ito ay ready na. I-set aside muna natin siya. So, ayan, ready na tayong mag-bilog-bilog ng ating banana dough. Kailangan kong maglagay ng cooking oil sa aking kamay. Kasi didikit kasi siya sa kamay niyo. So, ito ang ating measuring spoon. Kuha lang tayo ng
isa. So, ganyan natin. Paglagay tayo ng isang cheese. Then, bilog-bilogin natin. So, ayan na siya. Ito naman yung ating flat tops. Tapos i-roll. So, eto na yung nagawa natin na banana balls na may palaman. So, eto yung ating tirang curly tops at cheese. So, eto ay isang curly tops. So, bali, 4 lang na curly tops ang nagamit natin. At meron pa siyang tirang cheese. So, eto yung nagawa natin. Nakagawa ako ng 50 pieces. Eksaktong 50 pieces. So, eto na siya at magko-coat na tayo. So, first, kunin natin ang ating banana balls. Coat natin siya ng egg. Lipat sa breadcrumbs. Coat ng breadcrumbs. So, pagulungin lang natin siya. So, same procedure. Ulitin lang natin yung ginawa natin. So, eto na yung nagawa natin. So, ayan na siya. Ayan na yung na-coat natin. Eto yung sobra ng ating 2 eggs. At ito yung sobra ng ating isang pack na breadcrumbs na ganito. So, sobra pa siya. Pwede pa siyang magamit. So, ayan. Ready na to at magpa-fry na tayo. So, papainit na tayo ng ating kawali at ilagay na natin ang ating cooking oil. So, ayan. Magpa-fry na tayo. Halo-haloin ko siya para ma-flip yung kanyang part na hindi pa brown. So, i-golden brown lang natin siya. Kapag golden brown na to, ready na ang ating banana balls. So, guys, ito ay ready na. So, hahawain na natin siya sa ating kawali. So guys, ito na yung ating nagawang banana balls. So, ito ang ating disposable cup at meron din akong barbecue stick na maiksi. So, ilalagay na natin siya sa ating disposable cups. So, ayan, pwede kayo maglagay ng condensed milk. Kaya hindi ako naglagay ng sugar sa ating banana dahil nga maglalagay tayo ng condensed milk sa ating banana ball sa ibabaw. So, eto na ang ating finished product ng ating banana ball. So, eto na siya. So, ayan, hindi natin papalipasin ang taste test. So, magti-taste test tayo. So, ito ang pipiliin ko. So, hindi ko alam kung alin yung cheese at alin yung may flat tops. So, in-assorted ko kasi to. So, hindi ko siya natandaan. Init pa siya. So, yan ang purpose ko. Kaya, naglagay ako ng barbecue stick para yung mga kakain hindi sila mahirapan. Lalo na pag bagong luto. So, ito yung may cheese. So, sakto lang yung tamis ng ating banana. Kaya, hindi na ako naglagay ng sugar sa ating banana dough. Kasi for me, saktong-sakto lang siya.
Pero pwede kayo magdagdag ng mga 2 tablespoon ng sugar sa inyong banana at flour mixture kung medyo natatabangan kayo. Pero para sa akin, okay na to kasi maglalagay pa tayo ng condensed milk sa ibabaw. So, sana ito ay chocolate. Ito try natin. So, for me, mas favorite ko yung may chocolate na palaman. Pero pareho silang masarap. So, kung nagtatanong kayo kung ilan yung nailagay natin sa plastic cups, pwede kayo maglagay ng 5 pieces sa 12 ounce to. So, ayan, 12 ounce siya. Plastic cups. Tapos, nakagawa ako ng 10 kasi 50 pieces ang nagawa ko. So, ilalagay ko pala sa description box sa baba lahat ng sukat ng ingredients na aking ginamit, pati na yung nagastos ko sa ating paggawa ng ating banana balls. So, eto na ang ating shoutout portion. Shoutout to Ibang Klase Ito TV, Lay TV, Joven Buenaventura from Canada, Dennis D. Vlogs, Jessa Diaz, and family. So, shoutout sa aking sister, Joy Biando. So, namimiss na daw niya ang taste test. Shoutout to Jason Aquino de Los Santos, at sa kanyang asawa na si Joy Cabansag Flores from Tarlac. Another shout out to Joanne Tina, Rica May Santos from Rizal, Alvin Kabling. Shout out from Bicol, Taigyo Choi. Shout out sa ating friend si Lisik Baldosa, si Ate Cecil. So, another shout out to Alcelia Rizanta from Laguna. So, nagustuhan daw niya ang ating ubi stick at ngayon ay ginagawa na daw niya yung business yung ating ubi stick recipe. So, another shout out from Era Resort and Acacio family and Resort family from Zamboanga City. Shout out to Maribel Balaba from Saudi Arabia. Shout out to Catherine Bermudez, Jane Lariba, Lablita, Vanji Marcelo. Shout out daw si Jane Marcelo from Las Vegas. Another shout out to Belinda Manunsong. So, para sa ating last shout out to Mami Emma Pineda. So, at para sa asawa niya na magbi-birthday, happy birthday po and God bless. So, hanggang dyan lang ang ating shout out for today. Thank you guys for watching and I hope to see you in my next video. See ya! Bye-bye!